Kaugnay pa rin sa sunog sa pabrika ng tsinelas sa Valenzuela, makakausap natin si Engineer Jose Maria Batino, ang Deputy Executive Director ng Occupational Safety and Health Center. Magandang tanghali po, Engineer Batino. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang umaga rin sa iyo, Rafi, at sa mga nakikinig sa atin. Engineer, sa ngayon po ba, magsasagawa po ba ng pagsisiyasat ang inyong departamento kaugnay nitong nangyaring sunog? Opo, in fact, meron na kaming tao doon, tatlong engineers po namin, kasama rin po ang mga tao ng Department of Labor and Employment para sa atin kung ano talaga nangyari. Dahil ang mahalaga po dito, malaman ng punot dulo para maiwasan na mangyari pang muli. Ano po yung mga titingnan nyo, unang-una, dito sa nangyaring sunog insofar as the structure is concerned, itong pabrika mismo? Well, unang-una po, bakit po nagkasunog? Ang unang kita ay dahil sa isang welding operation. So paano po nangyari yun? Dahil ang isang sistema po, pag nagwe-welding, bago mag-welding, dapat i-check muna kung walang fire hazard. Dahil ang alipato, ang embers, pwede po talagang makalayo yan habang nagwe-welding. So nagkaroon ba ng tamang pamamaraan bago simulan ng welding at habang nagwe-welding kung na-ensure na dapat walang fire hazard. So bukod po dun sa mga struktura, pati yung procedure po ay talagang titingnan ninyo dito sa nangyaring sunog? Yes, titingnan po dahil sa welding nga po, meron pong tinatawag na hot works permit na kung saan hindi dapat magsimula ang welding until such time masiguro na unang-una walang fire hazard at unang-una tama yung gagawing pamamaraan ng pagwe-welding. At kasama rin pong titignan ng aming team yung sinasabi na natin mga fire exit. Dahil dapat ang fire exit unang-una hindi obstructed, accessible at dapat may tamang illumination. So titignan ng aming team kung naisagawa po yung tamang fire prevention and control. Engineer, meron po bang safety officer itong pabrikang ito? Kasi I understand, pag mga ganitong malalaking pabrika, dapat talagang merong safety officer na siya mismo yung nag-i-ensure na kapag kayo nabanggit nyo nga, pag-welding, siya yung maniniguro na talagang walang hazard sa paligid itong aktibidad na ito, Engineer. Maliwanag po sa ating occupational safety and health standards na ang isang workplace, maliit man o malaki, dapat merong safety officer na merong training, merong pong prescribed training kasi mga safety officers. So, yun po ang role ng safety officer. And of course, the whole safety and health committee, ang role nila ay maglatag ng mga safety and health program, i-monitor at i-ensure na effective po ang mga programang ito. So, ngayon po ba may confirmation na kayo kung meron o wala na safety officer? Right now, wala pa po. No? Yung po ang tinitignan din ng team, meron bang safety officer? At kung meron, bakit hindi po nagawa yung mga dapat gawin para siguraduhin hindi mangyari ang mga ganitong klase ng insidente. Isa rin po napapansin nga yung mga grill o yung mga mesh wire doon po sa second floor daw nitong gusaling ito na po pwedeng malabasan sana nung mga na-trap na manggagawa. Ito po ba hindi dapat nakalagay sa mga bintana ng mga pabrika para kung may emergency, pwedeng labasan yung mga tao? In case of emergency po, tama po na dapat kahit paano merong pwedeng labasan. Kaya nga po nagtalaga rin ng ating batas, ang Fire Code of the Philippines, na dapat may dalawang exits, dalawang fire exit na unobstructed. So yun nga po rin nagtataka kami bakit apparently hindi nakalabas itong mga workers para makatungo sa mga fire exit. Gaano ba, Engineer, kadalas ini-inspect ang mga pabrika sana para sa compliance nila sa Building of Fire Code? Well, ang alam ko po dyan, annual po nag-i-issue ang local government ng occupancy permit. Yan part po sa issuance ng occupancy permit, yung fire safety clearance na tinatawag. At part naman ng fire safety clearance na yun, na-check kung merong tamang exit, kung merong tamang panlaban sa sunog like fire extinguishers, sprinkler system, and others. So alam ko po, annual po ang issuance ng occupancy permit. Engineer, dahil po ba dito sa nangyari sa Valenzuela, meron ng paabiso sa iba pang mga pabrika na dapat talaga sumunod sa mga standards ng occupational safety, Engineer? Well, Rafi, sa ganap po ng Department of Labor and Employment at kami sa Occupational Safety and Health Center, tuloy-tuloy naman po ang pagpapalawig namin at advokasya
as to prevention, dahil napakahalaga prevent natin ang mga ganitong pangyayari. So tuloy-tuloy po yung aming mga trainings, advocacy at mga tailored services na pinoprovide namin para bigyan ng kapabilidad ang mga workplaces na matutong mag-prevent. Engineer, panghuli na lamang po, nabanggit lang kasi ng aming reporter na si Sandra Aguinaldo kanina na posibleng ibang mga trabahador doon o yung sinasabing pakyawan at hindi talaga regular na trabahador doon sa pabrika. Pag ganito po ba, may danger? Kasi dapat hindi ba yung mga pabrika ay merong regular na fire drill? Kung hindi talaga mga empleyado ito mga to, posibleng hindi sumailalim sa fire drill itong mga pakyawan na mga trabahador, engineer. Sa isang fire drill, in fact, ang nag-require po ng fire drill ay ang Fire Code of the Philippines. Opo. Sa relasyon po, 2 fire drill, isa per semester, isang announced, isang unannounced. Ngayon sa isang fire drill scenario po, lahat po involved Kahit yan ay regular, contractual, project-based, even yung mga bisita during a fire drill, sila ay kasama during the drill. Pero kung mga hindi po regular ito mga to, nagkataon na wala sila, hindi pa sila employed noong isinasagawa yung mga fire drill, posibleng wala silang alam doon sa mga ingress at egress o mga exit at entrance itong pabrikang ito, engineer. Oo. Kaya nga po, although ang sinabi, 2 fire drills, pero kasama po sa isang safety and orientation ng mga bagong manggagawa, kasama po doon ang fire prevention and control. Opo. Kaya sa isang orientation po, pag bagong mga manggagawa, ino-orient din sila as to the exit at kung ano mangyayari in cases of emergencies. Okay, so talagang medyo marami po kayong iimbestigahan dito sa nangyaring ito, lalo pat posibleng mahigit 50 yung nasawing manggagawa sa sunog na ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Jose Mariano Batino, Deputy Executive Director ng Occupational Safety and Health Center. Maraming salamat din po. Magandang tanghali po sa inyo.